Hello guys. So, may nabili akong bagong steel pan. Kasama na rin dun sa mga hype ng mga cooking channels na nakasubscribe ako. Na mas maganda daw yung steel pan kaysa dun sa mga non-stick katulad nito. Yan, meron akong non-stick dito. Meron akong non-stick dyan na matagal ko nang ginagamit. Pero dahil nag-strip na yung pagiging non-stick niya, naghanap ako ng bagong kawali. Tapos naisip ko, bakit kaya hindi na lang steel pan yung bilhin ko? Ngayon, bago ko sinimulang magluto sa steel pan, nag-isip ako ng bagay kung paano ba gagamitin to. Nag-isip ako ng mga material na pwede kong matutunan kung paano ba gamitin yung steel pan. Kasi historically, isa sa mga steel pan sa mga pinakamahirap matutunan na cookware sa tanang buhay ng mga cooking channel at least ng mga pinapanood ko. So meron ako doon napanood na ang steel pan daw ay hindi mo dapat ginagamit pagkatapos mong buksan yung kalan. Karamihan ng mga kawali natin pagkabukas mismo ng kalan, malamig pa yung kawali, lalagyan mo na yung bawang, sibuyas, ganyan. Pero ang steel pan, dahil hindi siya ganun nag-absorb ng heat, kailangan mo siyang initin muna. At ang maganda doon, kapag ininit mo siya to the point na hindi na nag-evaporate yung tubig sa kanya, yun na yung magiging natural repellent mo sa pagdikit ng pagkain. Okay? So, test natin yun ngayon. Okay? So, kuha ko ng tubig dito sa gripo. Yan. Tapos, matagal ko na itong binuksan yung kalan. Titingnan natin kung yan. So, yung tinatawag nila na steam ball effect o mas kilala sa tawag na Leidenfrost effect, kung saan yung tubig, pansin nyo, matagal lang nakasalang, matagal lang bukas yung kalan, kanina pa yan, pero hindi nag-evaporate yung tubig. Bakit? Kasi mayroong protective layer ng water vapor na nag-aangat dun sa liquid para hindi siya dumikit dun sa metal. Kaya, kita nyo, sumasayaw-sayaw lang yung tubig. Okay? At mag-apply din siya sa mga pagkain, katulad ng itlog. Kaya ngayon, sunod natin gagawin, subukan natin magluto ng itlog ng sobrang konti lang na mantika. Yung sa mga health conscious dyan. Sobrang konti lang ng mantika, pero maniwala kayo sa hindi siya didikit. So, konti lang yung mantika natin. Sabihin nyo, yan, lagay ka rin naman ng mantika. Hindi kasi ganito yon. Kahit naman non-stick yung gagamitin mo, wala rin. Maglalagay ka rin ng mantika. Sinubukan ko na guys. Pancake, naglagay ako ng mantika. Konti na. Ayan, medyo umuusok-usok siya kasi coconut oil lang yung ginamit ko. Pero, ito yung itlog natin. Subukan natin kung didikit siya o hindi. Tug. Ayan. So, if the theory is correct, pag naluto na to ng maayos, hindi na siya didikit. Try natin. Sabi nila kapag nagpa-brown na daw yung edges, alam mo na naluto na yung itlog. So mamaya malalaman natin kung luto na talaga siya. Siguro gamitan nyo na lang ng mas magandang oil kasi yung coconut oil ay medyo mababa yung smoke point niya. Ibig sabihin mag-uusok talaga siya katulad nito. Okay, so gamit kasi siguro kayo ng mga magandang oil like say avocado oil o kaya canola oil, ang sabi nila na magandang oil. Ito, nag-brown na yung gilid. Ayan, hindi siya dumikit, guys. Diba? Ang dali na lang tanggalin. Okay? So, siguro yung iba, hindi pa luto, kaya hindi pa matanggal. Pero, ito nyo naman, guys. Hindi siya yung tipo na magbo-breakdown kasi sobrang lakas or sobrang dumikit na yung mismong surface niya sa kawali. So kung gagawin mo dyan, kukunin mo lang siya ng isang beses at wala. Di ba? Siguro may nakita kayong mga sunog-sunog pero yun yung mantika kasi nga mababa yung smoke point ng mantika natin. Pero yung itlog mismo hindi siya dumikit. O di ba? So kung ako sa inyo, bili kayo ng steel pan na ganito. Lalagay ako ng link sa description sa baba.
Tapos tingnan nyo, apply nyo lang yung mga tinuro ko. Nga pala, yung itlog dapat hindi galing mismo sa ref kasi malamig siya. So kailangan nyo siyang iwan sa room temperature, palamagin nyo siya ng, painitin nyo siya ng konti hanggang sa hindi na siya ganun kasing lamig nung sa ref. Tsaka nyo ilagay. So mas effective siya ng ganun. Pero, di siya dumikit.